Sana naman mabait yung mga anak. Ma'am Aurelia! Sigaw ni Lina, ang isa sa mga kasambahay ng mga Montevan. Ate Lina, kumusta? Okay lang naman. Ikaw? Mas lalo kang gumanda. Masayang saad ng kasambahay sa dalaga. Napangiti naman si Aurelia at agad na niyakap ang babae. Ganon din ang ibang kasambahay na masayang makita siya. Napatigil lang ang lahat nang makarinig sila ng yabag. May bisita pala. Napatingin ng lahat sa nagsalita. Si Drake Montevan ang panganay sa magkakapatid. Kilala itong strikto at seryoso sa mga bagay-bagay. Siya nang namamahala sa lahat ng naiwang ari-arian ng kanyang namayapang amang si Don Ricardo. Sir, si Ma'am Aurelia po. Saad ni Ella. Kumunot ang noo ni Drake ng tina ng dalaga. Kaya naman agad na napayuko si Aurelia. Samantalang siniko naman ni Lina si Ella na nagsalita kanina. Ano ka ba? Hindi siya kilala ni Sir? Mahinang saad pa nito. Hindi inalis ni Drake ang tingin sa dalaga. Habang si Aurelia naman ay kinakabahan na sa paraan ng pagtingin sa kanya ng binata. Who are you? Sir, siya po si... Hindi natuloy ni Ella ang sinasabi ng putulin niyo ng lalaki. Hindi ikaw ang tinatanong ko. At tahimik ang lahat. Tapos ay hinayaan na munang dalawa na makapag-usap na sila lang. Tumikim na muna si Aurelia at pinalakas munang loob bago tuluyang magsalita. Hindi ba kayo na-inform na rito na rin ako titira magmula ngayon? Umangat ang kilay ni Drake sa narinig. Huh? What do you mean? May inabot na envelope si Aurelia sa binata, kaya naman kinuha yon ni Drake at binuksan. Nabasa ng lalaking pangalan ng kanyang ama roon at maging ang pangalan ni Aurelia. Mas nagulat siya nang mabasa na isa rin ang dalaga sa mabibigyan ng ari-arian ng kanyang ama. Joke ba to? Hindi. Hindi makapaniwala si Drake sa kanyang nabasa. Halo-halo nang nararamdaman niya. Sino itong babaeng bigla na lang sumulpot sa mansyon nila at may dalang patunay na kilala siya ng namayapan nilang ama at isa rin itong tagapagmana. Galit na tiningnan ni Drake ang dalaga at kung ano-anong tumakbo sa kanyang isipan. Babae kaya ito ng kanyang ama? Pero hindi niya yon sinabi. Kailangan niya munang pakiramdaman ng dalaga. Mahigpit na sinara ni Drake ang envelope. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang dugo. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado ang kanyang boses. At inaasahan mong maniniwala ko rito agad-agad? Hindi agad nakasagot si Aurelia. Pinisil niya ang laylayan ng kanyang damit. Halatang kinakabahan dahil sa tono ng boses ng lalaki. Alam kong mahirap paniwalaan, Sir Drake. Pero totoo pong lahat ng nasa papel na yan. Sir? Napangisi si Drake pero walang bahid ng sayang ngiting yon. Sa loob ng bahay na to, wala akong kinikilalang sir maliban sa ama ko. At patay na siya. Napatigil sa Aurelia sa narinig. Parang sinaksak ang dibdib niya sa sinabi ng binata pero pinili niyang maging matatag. Umihingi ako ng paumanhin pero hindi ko po intensyong manggulo. Pero yun na nga ang ginagawa mo. Bigla kang lilitaw, may dalang mga papel at sasabihin may parte ka sa lahat ng pinaghirapan ng ama ko. Nakita ni Drake kung paanong namuo ang luha sa mga mata ni Aurelia pero hindi yon sapat para pahupain ang galit niya. Hindi ko rin naman ginusto to. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Kung may choice lang ako, mas gugustuhin kong manatili sa dati kong buhay. Napakunot ang noo ni Drake. At ano bang buhay ang sinasabi mo? Saglit na nag-atubili si Aurelia. Isang simpleng buhay. Walang mansyon, walang mana. Kung ganon, bakit ka nandito? Tumingin si Aurelia ng diretso sa mga mata ni Drake. Yun ang unang beses mula nang pumasok siya sa mansyon. Dahil ito ang huling habilin ni Don Ricardo. Para may kumurot sa puso ni Drake nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Huwag mong banggitin ang pangalan niya na para bang kilalang-kilala mo siya. Kilala ko po siya. Natahimik si Drake. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Kaming pamilya niya. Alam ko. At hindi ko kailanman intensyong palitan kayo. Napailing si Drake at muling tumingin sa dokumento. Nakalagay roon ang pirma ng ama niya. Isang pirma na kabisado niya mula pagkabata. Hanggat hindi ko nasisiguro ang lahat ng to, hindi kita kikilalanin kahit anuman dito.
Naintindihan ko. At huwag mong isipin na magiging madaling pananatili mo rito. Bahagyang yumuko si Aurelia sa kanyang narinig sa lalaki. Hindi ko rin naman inaasahang magiging madaling lahat. Patapos ang pag-uusap na yon, ay tahimik na humarap si Drake sa mga kasambahay. Lina, Ella. Agad na lumapit ang dalawa sa kanilang boss. Dalhin niyo mga gamit ni Aurelia sa guest room. Nagulat ang ilang kasambahay, ngunit walang nangahas na magtanong sa kanilang boss. Opo, sir. Napatingin si Aurelia kay Drake, halatang nag-aalinlangan. Sir Drake, okay lang po ako kahit saan. Sa guest room. Tumungo na lamang si Aurelia sa binata para hindi na ito tuluyan pang magalit. Salamat po. Hindi na siya sinagot ni Drake. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao nito. Samantala, sinamahan si Aurelia ng mga kasambahay paakyat sa ikalawang palapag. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ganyan lang po talaga si Sir Drake. Napangiti si Aurelia ng bahagya, kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko siya. Pagpasok sa guest room, nakita ni Aurelia ang maaliwalas at malaking kwarto. Naaalala niyang dito rin siya natulog noong nabubuhay pa si Don Ricardo. Napabuntong hininga siya at agad na bumulong sa kanyang sarili. Sana kayanin ko. Sa ibaba ng mansyon, huminto si Drake sa harap ng lumang larawan ng kanyang pamilya. Mariin niyang tinitigan ang mukha ng kanyang ama. Ano ba talaga ang tinago mo pa? At sino ba talaga yung babaeng yun? Kinabukasan, maagang nagising ang tao sa buong mansyon ng mga Montevan. Isa-isang bumaba ang magkakapatid na sina Levi, Alistair at Theron patungo sa dining area. Hanggang sa mapatigil ang kanilang usapan nang mapansin nila ang isang hindi pamilyar na muka. Tahimik na nakaupo si Aurelia sa dulo ng mesa. Sino yun? Tanong ni Levi. Bago pa man makapagsalita ang sino man, dumating si Drake. Seryosong mukha nito nang siya'y maupo. Huwag niyo siyang pansinin. Nagkatinginan ng tatlo sa narinig mula sa kanilang nakatatandang kapatid. Bakit? Tanong naman ni Alistair. May pakay siya rito. May inaakin siyang pati sa mana ni Papa. Nabiglang magkakapatid sa kanilang narinig, tapos ay sabay-sabay na napabaling sa dalaga. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Theron. Isa na namang oportunista? Tanong ni Levi. Nanlaki ang mga mata ni Aurelia sa narinig. Ramdam niya ang biglang paninikip ng dibdib niya, pero pinili niyang manatiling tahimik. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng upuan, pilit pinapakalma ang sarili. Levi, huwag kang basta-basta magsalita. Ano bang dapat naming isipin? Singit na Alistair. Bigla na lang siyang susulpot dito tapos sasabihin niyang may mana rin siya galing kay Papa. Tahimik lang si Aurelia, pero agad siyang tumayo at lumapit sa magkakapatid. Pasensya na kung ganitong naging dating sa inyo. Napakunot ang noo ni Drake. Hindi niya inaasahang magsasalita ang dalaga. Hindi ako naparito para mang-agaw na kahit ano. At lalong hindi po ako oportunista. Talaga lang Sarkastikong saad ni Levi. Huminga ng malalim si Aurelia bago muling nagsalita. Kung may choice lang ako, wala na sana ako rito. Pero itong iniwan sa akin ni Don Ricardo, hindi ko to hiniling sa kanya. Tama na. Napatingin ang mga kapatid ni Drake sa kanya nang sabihin niya yon. Hindi to lugar para pag-usapan ng tukol sa bagay na yan. Tiningnan ni Drake ang dalaga, halata pa rin ang inis sa mata nito. Manatili ka na lang muna sa guest room. Lina, hatid mo siya. Opo, sir. Agad na sagot ng kasambahay. Habang naglalakad palayo si Aurelia, ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Bago tuluyang mawala sa paningin nila, sandali siyang huminto at humarap muli sa mesa. Hindi ko kailanman hayaang masirang pamilya niyo nang dahil sa akin. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umakyat sa taas. Natahimik ang buong dining area matapos marinig ang sinabing yon ni Aurelia. Kuya, mahinang sabi ni Theron. Sigurado ka bang? Hindi pa. Pero aalamin ko ang totoo. At kapag napatunayang may mali. Hindi na niya tinuloy ang sinasabi, pero namdam ng lahat ang bigat sa bantang yon.
Samantala sa loob ng guest room, naupo si Aurelia sa gilid ng kama, dahan-dahang pumatakang luha sa kanyang pisngi. Don Ricardo, sana tamang ginawa ko. Sa labas ng kwarto, humunto si Drake nang hindi niya namamalayan. Narinig niya ang mahinang hikbi mula sa loob. Saglit siyang napapikit at hindi niya alam kung bakit may kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi ka dapat maapektuhan, Drake. Isa lang siyang problema. Pagdating ng hapon, tahimik na nagtungo si Aurelia sa hardin upang magdilig ng mga halaman. Bitbit ang asul na hose, marahan niyang diniligan ang bawat paso at bulaklak. Tila ba doon niya ibinubuhos ang bigat ng kanyang dibdib. Naku, Ma'am Aurelia, kami na lang pong bahala riyan. Nag-aalalang sabi ni Lina habang sinusundan siya kasama si Ella. Oo nga po, tugtong ni Ella. Hindi po kayo sanay sa ganitong gawain dito sa mansyon. Ngumiti si Aurelia at marahang umiling sa dalawa. Ayos lang, Ate Lina. Mas komportable po ako kapag may ginagawa. Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa. Nagkatinginan si Lina at Ella. Halatang nahihiya pero wala na rin silang nagawa nang makita ang determinasyon sa mukha ng dalaga. Kung ganun po, dito na lang po kami sa malapit. Saad ni Lina. Salamat po. Habang patuloy siyang nagdidilig, napansin niyang sari-saring uri ng mga halaman sa hardin. May mga rosas, gumamela at ilang puno ng sampagita. Napahinto siya sa tapat ng isang lumang punong kahoy na may munting plaka. Nandito pa rin pala ang mga to. Hindi niya napansin na may nakamasid na pala sa kanya mula sa may balkonahe ng ikalawang palapag. Nakatayo roon si Drake, seryosong muka habang pinagmamasdan ng dalagang abala sa pagdidilig. At malayo sa imahe ng isang taong may masamang intensyon. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya sa sariling hinala. Kung oportunista siya, bakit parang wala naman siyang hinihingi? Napailing siya at tumalikod. Pilit inaalis sa isip ang imahe ni Aurelia sa hardin. Ngunit kahit pumasok na siya sa loob ng mansyon, nanatili sa kanyang tanong at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa dibdib niya. Maya-maya pa, naramdaman ni Aurelia ang isang presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hose at bagyang napapikit, tila alam na niya kung sino yon. Hindi ka ba napapagod? Ay, hindi naman po. Sumulyap si Drake sa hawak ng hose, saka sa mga halamang bagong dilig. May mga kasambahay para dyan. Alam ko po, pero gusto ko rin pong maging kapaki-pakinabang kahit papano. Hindi agad nakasagot si Drake. Sa halip, napatingin siya sa mga kamay ng dalaga. Bahagyang namumula, may bahid ng lupa at tubig. Hindi mo kailangan patunayan na kahit ano. Napatingin si Aurelia sa kanya, bakas ang pagtataka sa narinig sa binata. Hindi ko po ito ginagawa para may mapatunayan sa sarili ko. Huminga ng marahan si Aurelia bago ulit magsalita. Nakasanayan ko lang talaga. Sa dati kong tinitirhan, akong nag-aalaga ng mga halaman. Nakakagaan kasi ng pakiramdam. Saglit na natahimik si Drake. May kung anong pamilyar sa mga salitang yon. Mga salitang minsan na rin niyang narinig mula sa kanyang ama. Gusto rin ni Papa ang hardin. Hindi niya sinasadyang masabi yon. Kaya naman nagulat si Aurelia pero hindi siya nagsalita agad. Alam ko po. Napatingin si Drake sa kanya. Nakakunot ang noo nito sa dalaga. Paano mo nasabi? Dito po niya ako madalas kausapin. Sardin. Napatigil si Drake. Muling bumalik sa kanya ang imahe ng kanyang ama. Tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno at may hawak na tasa ng tsaa. Gaano mo ba talaga siya kakilala? Huminga ng malalim si Aurelia bago sumagot. Sapat po para maalala siya at sapat para igalang ang iniwan niya. Sandali silang nagkatingin ng dalawa at may kung anong naramdaman si Aurelia sa kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Sa sumunod na araw, unti-unti nang nasanay si Aurelia sa malamig na makikitungo sa kanya ng 4 na magkakapatid ng Montevan. Walang imik sa mesa, walang bumabate, at madalas ay para siyang hindi nakikita. Ngunit ayos lang yon sa kanya dahil iisa lang naman ang iniingatan niya, ang bili ng namayapang Don Ricardo. Magpakatatag ka, Aurelia.
Darating ang araw na maunawaan ka rin nila. Yun ang paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya. Gaya ng nakasanayan, nagtungo siya sa hardin nung hapon. Naupo siya sa ilalim ng puno ng sampagita. Hawak ang maliit na gunting na ginagamit niya sa pag-aayos ng mga tuyong dahon. Mahilig ka pala rito. Napatigil si Aurelia at napalingon. Papalapit sa kanyang bunso sa magkakapatid, si Theron. May ngiti ito sa labi, walang bakas ng panghuhusga. Ay, oo. Nasanay na rin ako at mas nakakagaan ng loob dito. Umupo si Theron sa malapit na upuan, saka tumingin sa paligid. Favorite din to ni Papa. Saad ni Theron. Napangiti si Aurelia sa narinig. Alam na niya ang tungkol doon. Oo nga, dito siya palaging nagkakwento. Saglit na natahimik si Theron bago muling nagsalita. Alam mo, hindi ka naman pala katulad ng iniisip namin. Saad ng lalaki. Napatingin si Aurelia sa kanya. Bahagyang nagulat sa narinig sa lalaki. Po? Akala ko isa ka lang sa mga babaeng may gustong makuha sa pamilya namin. Saad nito. Pero mukhang mali ako. Mahinang tumawa si Aurelia tapos ay nagsalita. Normal lang yon. Kung ako rin ang nasa kalagayan nyo, baka ganun din ang iisipin ko. Mas lumuwag ang ngiti ni Theron sa dalaga. Ang bait mo pala. Saad ni Theron. Ikaw rin. Nagulat si Theron sa narinig. Talaga? Saad nito. Oo, kita sa mata ng isang tao kung masama o mabuting loob niya. Kung ganun, magkaibigan na tayo. Nakangiting saad ng lalaki. Salamat, Theron. Mula sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Drake. Nakita niya kung paanong magaan ang tawa ng kapatid niya habang kausap si Aurelia. Isang tanawing matagal na niyang hindi nakikita. Bakit parang komportable sila sa isa't isa? Hindi niya namalayan na may kung anong bumigat sa dibdib niya. Isang pakiramdam na ayaw pa niyang aminin. Matapos ang naging usapan ni Theron at Aurelia, kapansin-pansing nagbagong paikitungo ng bunso sa dalaga. Madalas na siyang batiin ito sa umaga, sinasabayan sa pagkain at kung minsan ay nakikitang kausap niya ito sa hardin. At hindi ito nakaligtas sa paningin ng lahat. Napapansin mo ba yun? Bulong ni Levi kay Alistair habang nakaupo sila sa sala. Parang sobrang komportable na ni Theron sa kanya. Tumango si Alistair habang nakakunot ang noo. Oo nga, hindi naman ganun kabilis magtiwala yun. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nakatayo si Drake. Hindi niya kailangan pang tanungin ang sarili. Kitang-kita niyang pagbabago. Lalo na nang makita niyang inaabot ni Theron ng isang tasa ng tsaa kay Aurelia. Sabay ngiti na para bang matagal na silang magkakilala. Umigting ang panga ni Drake. Anong ginagawa mo, Theron? Hindi niya nagugustuhan ang nangyayari. Hindi dahil galit lang siya, kundi dahil may kung anong takot ang gumapang sa dibdib niya. Takot na baka unti-unti nang napapasok ni Aurelia ang mundo nilang matagal na niyang binabantayan. Nang gabing yun, nadatna ni Drake si Theron sa library. Kailan ka pa naging ganito kalapit sa kanya? Napalingon si Theron sa kanyang kuya Drake, bahagyang nagulat sa tono ng boses ng kapatid. Kuya, mabait siya. Ani Theron. Ayun lang? Oo, wala siyang masamang intensyon. Ramdam ko yun. Sagot pa ng lalaki sa kanyang nakatatandang kapatid. Lumapit si Drake, mariing tumitig sa kapatid. Hindi sapat ang ramdam. Hindi mo siya kilala. Mas kilala ko na siya kaysa sa iniisip mo. Sagot naman ni Theron. Napatigil si Drake sa sagot na yon ng kanyang kapatid. At alam mo kuya, kung si Papang tatanungin, sigurado kong hindi niya hahabili na ng mana si Aurelia kung hindi siya karapat dapat dun. Natahimik ang library. Tila may kung anong gumapang sa dibdib ni Drake. Ayaw niyang aminin pero may bahagi sa kanya na nagsisimulang magduda. Hindi kay Aurelia kundi sa sarili niyang galit. Kinabukasan, kapansin-pansin ang bigat sa loob ng mansyon. Tahimik ang lahat pero mabigat ang hangin. Lalo na tuwing magtatagpo ang mga mata ni na Drake at Aurelia. Sa almusal, mas lalong umigting ang panga ni Drake nang makita niyang katabi ni Theron si Aurelia. Theron, napatingin ang bunso sa kanya. May sarili kang upuan.
Saglit na natahimik ang mesa. Kuya, wala namang masama. Hindi natuloy ni Tyron ang sinasabi nang putulin siya ni Drake. Sabi ko may sarili kang upuan. Tahimik na tumayo si Tyron, ngunit bago pa man siya tuluyang lumipat, marahang nagsalita si Aurelia. Okay lang, Tyron. Ngumiti siya sa bunso, pilit pinapakalma ang sitwasyon. Ayokong maging dahilan ng away. Sumulyap si Drake sa kanya at sa unang pagkakataon, may bahagyang pagkabigla sa mga mata nito. Hindi mo kailangang magsalita. Tahimik na umupo si Aurelia, pero ramdam niya ang bigat ng titig ni Drake. Hindi purong galit, kundi isang emosyon na pilit nitong tinatago. Matapos ang almusal, tinawag ni Drake si Aurelia sa opisina niya. Kailangan natin mag-usap. Sa loob ng opisina, isinara ni Drake ang pinto. Ano pa kay mo kay Tyron? Nagulat si Aurelia sa tanong sa kanya ni Drake. Wala po. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi ko siya nilalapitan para gamitin. Siya ang kusang kumausap sa akin. Tumingin si Drake sa kanya, mata sa mata. Alam mo bang mabilis mo nang nakukuha ang loob ng mga tao? Hindi ko naman yun sinasadya. Huminga ng malalim si Drake, halatang pinipigilan ng sarili. Lumayo ka sa kanya. Nanlaki ang mata ni Aurelia sa narinig at tila sumama ang tingin sa lalaking nasa harapan. Hindi ko kayang kontrolin ng paikitungo ng iba sa akin. Pero kaya mo kontrolin ang sayo. Tumahimik si Aurelia. Ilang segundong lumipas bago siya muling nagsalita. Nanginginig ang boses, ngunit pinananatili niyang matatag ang sarili. Kung yan ang ikatatahimik niyo, susundin ko. Hindi inaasahan ni Drake ang sagot na yon mula sa dalaga. Ganun lang? Oo. Hindi ko kailangang ipaglaban ng sarili ko kung kapalit naman ito ang kapayapaan ng pamilya niyo. Matapos sabihin yon ay mabilis na umalis ang dalaga at iniwang nakatulala si Drake sa pintuan kung saan nawala ang babae. Bakit parang ako pa ang masama? Napailing siya at bumuntong hininga. Gulong-gulo na sa kanyang nararamdaman. Sa hardin, nakita ni Tyron si Aurelia na nakaupo mag-isa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Tyron sa dalaga. Oo, kailangan ko lang ng konting katahimikan. Tumango si Tyron, bagamat may alinlangan sa mga mata nito. Sa malayo, muling napatingin si Drake sa kanila at sa pagkakataong yon, naroon na naman ang kaba sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod pang araw, tila naging bahagi na ng araw-araw na buhay sa mansyon ang bangayan ni na Aurelia at Drake. Maliit na bagay man o hindi, palaging nauuwi sa sagutan ang kanilang mga usapan. Mga salitang malamig, mga titig na puno ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit habang palaging may tensyon sa pagitan nila, kabaliktaran naman ang nangyayari sa iba pang magkakapatid. Mas lalo pang napapalapit kina Aurelia, sina Levi, Alistair at Tyron. Nakikita siyang magkakasabay na silang kumain, magkausap sa sala at minsan ay nakikitang tumatawa. Isang tunog na bihirang marinig sa loob ng mansyon simula nang pumanaw ang kanilang ama. Hindi pala siya masamang tao. Minsang sabi ni Levi kay Alistair habang magkasama silang umiinom ng kape. Sa totoo lang, tugon ni Alistair. Parang mas totoo pa siya kaysa sa ibang taong nakilala natin. Ang mga salitang yon ay parang tinik sa dibdib ni Drake. Sa tuwing nakikita niya ang tatlong kapatid na komportable kay Aurelia, bumabalik sa kanyang alaala ng kanilang ama. Kung paanong madali itong magtiwala, kung paanong binuksan itong puso at ari-arian sa isang taong hindi niya lubusang kilala. Ayoko maulit yon. Ayaw niyang may masaktan ulit. Ayaw niyang magamit ang pangalan at yaman ng mga Montevan. Isang gabi, nadatnan niya ang tatlong kapatid at si Aurelia sa sala, nagtatawanan habang nanonood ng lumang pelikula. Ano to? Natahimik ang lahat nang marinig ang malamig na tinig ng nakatatandang Montevan. Parang importanteng bisita siya rito ah. Napatingin si Aurelia sa kanya, pilit kinakalmang sarili. Pasensya na kung nakakaabala ko sa inyo. Tumayo si Aurelia, kaya naman napatingin sa kanyang lahat. Babalik na lang ako sa kwarto. Hindi, okay lang. Ani Levi, hayaan mo siya. Tahimik na umakyat si Aurelia at iniwan ang apat na magkakapatid. Tumingin si Levi kay Drake,
Seryosong mukha nito. Kuya, hindi ba parang sobra na? Nito. Ginagawa ko lang dapat. O baka naman ginagawa mo lang gusto mo. Saad ni Alistair. Napatigil si Drake sa sinabi ng kapatid. Hindi siya nakapagsalita. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sa loob ng kwarto, naupo si Aurelia sa kama at tahimik na umiiyak. Hindi akong kalaban mo, Drake. Mabilis na lumipas sa mga araw. Sa kabila ng malamig at madalas na bangayan ni na Aurelia at Drake, ibang-ibang nakikita ng mga kasambahay at hindi nila maiwasang kiligin sa dalawa. Grabe, parang mag-asawa na kung mag-away. Pabulong na sabi ni Lina habang nag-aayos ng mga bulaklak sa sala. Oo nga, pigil tawang sagot ni Ella. Kanina lang, nagtalo na naman sila kung sino dapat magpatay ng ilaw sa hardin. Si Sir Drake pa yun singit ng isa pang kasambahay. Pero bakit parang laging si Ma'am Aurelia lang pinapansin? Sa kusina, narinig nila ang palitan ng boses ng dalawa. Hindi ba sinabi ko na huwag mong diligan niyang mahalaman sa tanghali ang tapat? At hindi ba sinabi ko rin na sanay na mga halaman dyan? Masyadong matigas ang ulo mo. At masyado ka namang pakialamero. Saglit na natahimik ang paligid hanggang sa may marinig na mahinang tawa mula sa mga kasambahay. Napansin ni Drake ang mga matang nakatingin sa kanila. Ano tinitingin niyo? Wala po, sir. Mabilis na sagot ni Lina, pilit tinatagong ngiti. Samantala, si Aurelia napangiti rin nang hindi niya namamalayan. Hindi niya alam kung bakit, pero sa bawat asaran nila ni Drake, unti-unting nawawalang bigat sa dibdib niya. Sa isang sulok ng sala, nagbulungan muli ang mga kasambahay. Kung magkatuluyan yan, hindi na ako magugulat. Bulong ni Ella. Sa galit nagsisimula, sa pagmamahal na uuwi. Dagdag ni Lina. Kinahapunan, muling nag-cruise ang landas ni Drake at Aurelia sa kusina. Abala si Aurelia sa pagtulong kay Lina sa paghahanda ng merienda habang si Drake naman ay pumasok upang kumuha ng kape. Ma'am Aurelia, huwag na po kayo. Paalala ni Lina. Ayos lang ate Lina. Sanay naman ako. Napatingin si Drake sa dalaga. Saka napabuntong hininga. Hindi ka bisita rito. Napatingin si Aurelia sa kanya. Alam ko. At hindi ka rin kasambahay. Alam ko rin yan. Bahagyang kumunot ang noon ni Drake. Tila naiirita sa paraan ng pagsagot sa kanya ni Aurelia. Kung alam mo naman pala, bakit hindi ka umasta nang naaayon sa posisyon mo? Ikaw, bakit hindi mo rin alam kung paano maging mabait? Napatigil si Drake. Si Lina ay napapikit na lang. Pinipigilang matawa. Mabait ako. Hindi halata. Narinig nila ang mahinang tawa ng ilang kasambahay sa likuran. Napatingin si Drake sa kanila, dahilan para agad silang magsipag-alisan. Natawa na lang din tuloy si Aurelia sa nangyari. Pinagtatawanan mo ba ako? Hindi naman. Sinasabi ko lang totoo. Nagkatinginan sila, tapos sa ilang segundo silang natahimik. Matapang ka. Kailangan. Para sa mana? Para sa sarili ko. Natigilan si Drake sa narinig. Akmang magsasalita na sana nang bigla namang dumating si Levi at Alistair. Uy! Nakangiting sabi ni Levi. Nakaka-istorbo ba kami? Napaatras si Aurelia. Bahagyang namula ang pisngi sa narinig. Oo. Nagkatinginan ang magkakapatid at napangisi. Kuya, masyado ka namang halata. Saad ni Levi. Anong halata? Na mas madalas mo na siyang nakakausap kaysa sa amin. Ngisi ni Alistair. Hindi sumagot si Drake. Sa halip, tinalikuran niya sila at mabilis na umalis ng kusina. Habang papalayo, hindi niya namalayang napangiti siya. Isang ngiting pilit niyang itinago. Samantala, naiwan si Aurelia na may bahagyang kaba sa dibdib. Bakit parang nagiging iba na siya? Sa malayo, nagbulungan muli ang mga kasambahay. Sabihin na nating, bulong ni Lina, may napubuo na. Kinabukasan, naging abala ang buong mansyon ng mga Montevan.
Isa-isang naghahandang magkakapatid. Nakasuot ng itim sina Levi, Alistair at Theron habang si Drake ay tahimik na inaayos ang manggas ng kanyang polo, seryosong muka gaya ng dati. Sa kabilang banda, nag-atubiling tumayo sa harap ng salamin si Aurelia. Simple lamang ang suot niyang itim na damit, walang alahas, walang kolorete. Huminga siya ng malalim bago tuluyang lumabas ng kwarto. Sa sala, napatingin ang lahat nang makita siya. Saglit na napatigil si Drake. Sasama ka? Kung ayos lang. Bago pa man makapagsalita si Drake, si Tiro na ang sumagot. Dapat lang. Kilala rin naman siya ni Papa. Ani Theron. Napatingin si Drake sa bunso, saka muling tumingin kay Aurelia. Huwag ka masyadong lumapit. Nanlamig ang mukha ni Aurelia pero tumango siya. Naintindihan ko. Sa biyahe, tahimik ang lahat. Ang tunog lamang ng makinang maririnig. Nakaupo si Aurelia sa pinakadulo. Nakatingin sa bintana, hawak ang muting bulaklak na dala niya. Pagdating sa sementeryo, dahan-dahan silang naglakad papunta sa puntod ni Don Ricardo Montevan. Bumigat ang dibdib ni Aurelia nang makitang lapida. Tila sariwa pa rin ang sakit. Lumuhod ang magkakapatid, isa-isang nag-alay ng bulaklak. Pa. Sa di kalayuan na natili si Aurelia. Hindi siya lumapit gaya ng sinabi ni Drake. Ngunit hindi niya napigilang mapaluha. Salamat po sa lahat, Don Ricardo. Biglang napansin ni Drake ang presensya niya, ang tahimik na pag-iyak nito. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi pagkalito at isang tanong na hindi na niya maiiwasan. Sino ka ba talaga, Aurelia? Matapos dumalaw sa puntod ng kanilang ama, sabay-sabay silang nagtungo sa hasyenda ng mga Montevan. Pagdating nila roon, agad bumungad ang malawak na lupain. Malalawak na taniman, mga kabayong malayang tumatakbo at mga trabahador na abala sa kani-kanilang gawain. Napahinto si Aurelia, hindi maitagong pagkamangha. Ang ganda. Hindi niya na malayang nasambit yon. Malaki to. Nakangiting sabi ni Theron. Pero mas pinalawak pa ni Papa nung mga huling taon niya. Dahan-dahang naglakad si Aurelia, iniikot ang paningin sa paligid. Nakita niya kung paanong may paggalang ang mga trabahador sa magkakapatid at kung paanong nagiging magaan ang pakikitungo nila kay Aurelia nang umiti siya at bumate. Magandang hapon po. Magalang niyang bate. Magandang hapon din, iha! Sagot ng isang matandang trabahador. Kamag-anak ka ba ni Don Ricardo? Saglit na natigilan si Aurelia. Kaibigan po. Tahimik na napatingin si Drake sa kanya mula sa malayo. Kitang-kita niya kung paano igalang ng dalagang bawat tao. Walang yabang, walang pagmamataas. Habang nag-iikot, napansin ni Drake kung paanong inaalalayan siya ni Levi sa paglakad sa bahaging maputik at kung paanong si Alistair naman ay nag-abot ng tubig sa kanya. Mag-ingat ka, paalala ni Levi. Salamat. Masyado naman ata silang mag-alala sa kanya. Parang sobra na. Hindi niya gustong nakikita, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam na unti-unti siyang napag-iiwanan sa sariling pamilya. Lumapit siya kay Aurelia. Huwag ka masyadong lumayo. Napatingin si Aurelia sa kanya, bahagyang nagulat sa biglang lumabas sa bibig ng lalaki. Okay. Hindi ako nag-aalala. Alam ko. Tumalikod na si Drake sa kanya at pilit na umiwas ulit sa dalaga. Habang patuloy ang pag-iikot nila sa hasyenda, nakipag-usap si Levi at Alistair sa mga katiwala tungkol sa anit sahod ng mga trabahador. Si Theron naman ay naiwan sa likuran kasama si Aurelia. Tahimik na naglalakad sa gilid ng taniman. Hindi ka ba napapagod? Ani Theron. Hindi naman. Masaya nga ako rito. Ngumiti si Theron sa kanya. Kitang-kita ko nga. Parang first time mong makakita ng ganito kalawak na hasyenda. Saad ng lalaki. Oo, hindi ko inakalang ganito palang iniwan ni Don Ricardo. Saglit siyang humito, tumingin sa paligid. Malaki ang responsibilidad niyo. Tumango si Theron sa dalagat ngumiti. Lalo na si Kuya Drake. Sagot nito. Mula sa di kalayuan, natanaw ni Drake ang dalawa. Magaan ang usapan, magaan ang tawanan.
Hindi niya namalayang humigpit ang hawak niya sa sombrero. Hindi ba dapat akong kausap niya tungkol dito? Maya-maya, isang matandang katiwalang lumapit kay Drake. "Kumusta po, Senyor Drake? Mabutit, dinala niyo siya rito." Napakunot ang noo ni Drake sa narinig. Sino? "Si Iha," sagot ng katiwala, sabay tingin kay Aurelia. "Madali siyang mahalin ng mga tao, katulad ni Don Ricardo." Huwag niyo siyang ihambing kay Papa. Nagulat ang katiwala at agad na yumuko. "Opo, paumanhin." Iiwan ni Drake ang lalaki at naglakad palayo. Dala ang bigat ng mga salitang hindi niya kayang tanggapin. Samantala, napansin ni Aurelia ang biglang paglayo ni Drake. "Theron, galit ba siya sa akin?" Hindi, natatakot lang siya. Sagot ni Theron. "Sa akin?" Sa sarili niya. Ani Theron. Muling tiningnan ni Aurelia ang lalaking malayo na sa kanila. Hindi niya alam kung ano pa ba ang dapat niyang gawin para maging maayos ang pakikitungo sa kanya ng binata. Pauwi na sana sila mula sa hasyenda nang biglang bumuhos ang ulan. Mabilis na nagtakbuhan ang mga trabahador papunta sa silungan habang nagmamadaling inutusan ni Drake ang katiwala. Ipasok muna mga kabayo. Siguraduhin ligtas ang lahat. Tumango ang mga trabahador at agad na kumilos. Naiwan sa ilalim ng isang malaking puno mangga sina Drake at Aurelia. Nabasa ang lalayan ng damit ng dalaga, habang si Drake naman ay yunubad ang kanyang Amerikana at inabot yon sa kanya. Isuot mo. Nagulat si Aurelia kay Drake. Hindi na po, baka lamigin ka." Isuot mo na lang. Napangiti si Aurelia ng bahagya at sinuot ang Amerikana. "Salamat po." Tahimik silang nakatayo habang bumubuhos ang ulan. Hindi ka natatakot? "Sa ulan?" Sa amin. "May konting takot, pero mas nangingibabaw ang paggalang." Napatingin si Drake sa kanya. Kahit alam mong ayaw ko sa'yo? "Hindi ko kailangan ng approval niyo para igalang kayo." Tila may kung anong gumapang sa dibdib ng binata nang marinig ang sinabi ni Drake sa kanya. Bakit ka ba talaga nandito, Aurelia? Tumingin si Aurelia sa ulan bago sumagot. "Dahil may utang na loob ako kay Don Ricardo. At dahil may pinangako ko." Anong pinangako mo? Hindi agad sumagot si Aurelia sa tanong na yon. "Na hindi ko hayaan na masirang iniwan niya." Sandali silang nagkatinginan hanggang sa unti-unti nang tumila ang ulan. Mukhang ayos na. Sigaw ni Levi mula sa malayo. Bago sila maghiwalay, marahang inabot ni Drake ang Amerikana. Salamat sa pag-iingat. Napatingin si Aurelia sa binata. Nagulat pa sa sinabi ni Drake sa kanya. "Salamat din sa tiwala." Hindi na siya sinagot ni Drake, pero sa pagtalikod niya, may ngiti sa kanyang labi na pilit niyang tinago. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago kay Drake. Nalabis na pinagtaka ni Aurelia. Akala ko ba galit siya sa akin? Isang umaga, nadatnan ni Drake si Aurelia sa kusina, naka-apron, habalang hinahalong niluluto. Anong ginagawa mo? Nagkakape. Tiningnan ni Drake ang tasa sa kangkawaling nasa kalan. Mukhang itlog yan. Multitasking. Delikado yan. Mas delikado ka. Napatingin si Drake sa kanya nang marinig ang sinabi ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Bigla-bigla po kayong sumusulpot. Nakakagulat ka. Kung hindi ka kasi nandito. Ay kasalanan ko na naman. Oo. Natawa na lang si Aurelia sa lalaki, tapos ay napailing. Grabe kayo. Mas grabe ka. Saglit silang nagkatinginan, tapos ay mabilis ding nag-iwas ng tingin. Sa hapon, nagkita silang muli sa hardin. Bakit parang dumaming halaman dito? Tinanim ko. Sinong nag-utos? Wala, nag-usa lang ako. Hindi pwedeng pagkukusa rito. Di tanggalin nyo. Napatigil si Drake sa dalaga. Wala akong sinabi. Akala ko ba bawal? Bawal. Kung pangit. So maganda? Hindi agad sumagot si Drake sa sinabi ni Aurelia, kaya naman napatingin ang dalaga sa kanya.
Ayos lang. Sa likuran nila, nakasilip ang mga kasambahay, nagpipigil ng tawa't kilig. Hindi na galit, bulong ni Lina. May halong lambing na, sagot ni Ella. Habang naglalakad palayo si Drake, narinig niya ang mahinang tawa ni Aurelia at hindi niya napigilang mapangiti. Kailan ka pa naging ganito? Samantalang si Aurelia ay napahawak sa kanyang dibdib, bahagyang namumula ang pisngi. Bakit parang nagiging delikado na to? Isang hapon, nag-iisa si Drake sa opisina niya. Sa harap niya, nakalapag ang isang makapal na envelope na dala ng attorney ng pamilya Montevan. Binuksan niya ito at isa-isang binasang nilalaman. Biglang tumigil ang oras sa kanyang isipan nang mabasang laman. Ang pangalan ni Aurelia ay malinaw na nakasaad, pati ang pagkakakilanlan niya. Ano? Napag-alaman niya kung sino talaga si Aurelia, ang anak ng matalik na kaibigan ng kanilang ama. Ang kanyang amang nagpalaki kay Aurelia matapos mamatay ang mga magulang nito at yun rin ang dahilan kung bakit may karapatan siya sa mana. Lahat ng paghilos ni Aurelia ay nagmula sa huling habilin ng kanilang ama at hindi niya kailanman intensyong saktan ng pamilya. Dahan-dahang inilapag ni Drake ang papel at napatingin sa malayo. Ano bang ginawa ko? Biglang sumikip ang dibdib niya. Nainis siya sa sarili. Nainis sa galit na hindi naman dapat ipinapasa sa dalaga. Sa bawat araw na lumipas, naintindihan niyang siya mismong may kasalanan sa bigat ng damdamin ni Aurelia. Huminga siya ng malalim at nagdesisyong babawi siya rito. Babawi ako. Hindi ko hayaan na maranasan niyang sakit na ginawa ko sa kanya. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang lahat sa pagitan namin. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin na unti-unting nagbabagong kilos ni Drake kay Aurelia. Isang umaga, habang naglalakad si Aurelia sa hardin, nakita niya si Drake na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak na madalas niyang diligan. Hindi mo na dapat masira mga tanim dito. Oo, sorry. Ngunit sa halip na mapuno ng galit ang tono ni Drake, malumanay itong nagsalita. Basta ingatan mo sila. Nagulat si Aurelia. Halos hindi siya makapaniwala sa pagbabago ng binata. Parang ibang Drake to. Isang hapon, habang nagkakape sila sa sala, biglang lumapit si Drake at iniabot ang tasa sa dalaga. Para sa'yo, mainit pa. Salamat. Ngunit sa halip na basta tumango, nagtagal ang tingin nila sa isa't isa. Tila may ipinapahiwatig sa bawat salita at kilos. Sa parehong pagkakataon, nakasilip ang mga kasambahay sa labas ng sala. Grabe, parang magkasintahan na lang kung mag-asaran, ani Ella. Oo nga, ang siya-siya nilang tingnan, ani Lina. Ilang araw lang ang lumipas, kapansin-pansin na sa buong mansyon ang pagbabago ni Drake. Sa kusina, habang nag-aayos ng mga baso si Aurelia, dumating si Drake na may dalang tasa ng kape. Ito, para sa'yo, mainit pa. Napatingin si Aurelia sa kanya bahagyang namula. Salamat. Huwag mong kalimutang ihanda mga halaman mamaya. Ikaw lang ang inaasahan kong pagdating doon. Sa kabilang banda, sina Levi, Alistair at Theron ay tahimik na nag-uusap sa sala habang nakamasid sa dalawa. Close na talaga sila. Ani Levi. Oo, at mas komportable si Kuya Drake kapag kasama siya. Ani Alistair. Nakakagulat. Hindi ko akalaing makikita natin to sa buhay ni Kuya. Saad ni Theron. Maging ang mga kasambahay, sina Lynn at Ella ay hindi maitagong kilig habang pinagmamasdan ng dalawa. Parang magkasintahan na lang kung mag-asaran. Kinikilig na saad ni Lina. At ang siya-siya nilang tingnan. Hindi ko akalaing makikita kong ganitong pagiging masayahin ni Sir Drake. Ani Lina. Isang hapon, sa gitna ng malawak na hardin ng mga Montevan, napagpasyahan ni Aurelia at Drake na mag-ayos ng mga halaman at bulaklak. Habang si Aurelia ay abala sa pagdidilig ng mga bulaklak, biglang dumating si Drake mula sa kabilang bahagi, may dalang maliit na palayok. Tingin mo, pwede ba itong ilagay dito? Sa tingin ko, perfect naman yan. Tumulong si Drake sa paglipat ng mga palayok at pag-aayos ng lupa, habang si Aurelia ay nagdidilig at naglilinis ng damo. Paminsan-minsan ay magtatagpo ang kanilang mga kamay habang nag-aabot ng kagamitan at halata sa kanilang mga mukhang bahagyang pamumula.
Sa kabilang banda, nakasilip ang mga kasambahay mula sa veranda. Grabe, magkasama silang nagtatrabaho. Nakakakilig naman. Ani Lina. Talaga, ang cute nila. Kahit si Sir Drake, napapansin kong mas malumanay na sa kanya. Ani Ella. Maging sina Levi, Alistair at Theron ay napatingin sa hardin. Anong nangyari kay Kuya Drake? Ani Levi. Hindi ko rin alam. Pero parang mas maayos ang aura niya kapag kasama si Aurelia. Sabi ni Alistair. Mas gusto ko ring makita sila na ganito lagi. Saad ni Theron. Sa sumunod na araw, habang tahimik sa mansyon, napagpasyahan ni Aurelia na turuan si Drake mag-bake sa kusina. Drake, ganitong paghalo sa harina para hindi mabuong lumps. Ganito lang? Mas maayos kung dahan-dahan. Hindi ko alam na ganito ka pala matyaga. Sakto lang at practice rin. Sa patuloy na ginagawa nila, di nila namalayang napalapit ang kanilang mga kamay. Parang mas madali kapag kasama ka. Napatingin si Aurelia sa kanya, bahagyang namula. Talaga? Oo, nakaka-relax. Sa pagkakataong yon, tila tumigil ang oras sa kusina. Biglang bumagsak ang ilang harina sa sahig nang maabot ni Drake ang mangkok at sabay silang natawa. Mula sa veranda, nakasilip si Nalina at Ella. Pinipigilang matawa sa eksena. Grabing cute naman! Tili ni Lina. At si Sir Drake, kitang-kita mo na nag-e-enjoy pero hindi niya maipakita. Ani Ella. Samantala, si Drake ay bahagyang napalingon. Naramdaman ang mga mata ni Aurelia sa kanya. Babawi talaga ako sa kanya. Matapos ang ilang oras ng pagtuturo at pagtutulungan, natapos din nila ang nilutong cake. Mainit pa at amoy vanilla at butter ang buong kusina. Tingnan mo, Drake, perfect na. Perfect, kasi kasama ka. Napatingin si Aurelia sa kanya, bahagyang namula. Hindi niya alam kung seryosong tono ni Drake, pero may kakaibang init sa tinig nito. Talaga? Oo. Hindi ko akalaing mag-e-enjoy ako sa paggawa nito. Habang iniikot ni Drake ang spatula sa mangkok, hindi sinasadyang dumikit ang konting frosting sa kanyang daliri. Mabilis namang nag-abot ng pamuna si Aurelia sa binata. Nako, nadikit yan. Ito, punasan mo. Hindi na kailangan. Kaya ko na. Ngunit bago pa niya tuluyang punasan ng daliri, bahagyang hinawakan ni Aurelia ang kanyang kamay at sabay silang natawa. Mas masaya pala to kapag kasama ka. Ako rin. Masaya rin ako. Sandali silang natahimik dalawa, pero agad ding natawa at mabilis na inayos ang kanilang mga kalat. Para naman, makakain na sila ng kanilang nabake. Sa isang abalang supermarket, magkasama sina Drake at Aurelia. Parehong may hawak tulak-tulak na cart para sa grocery. Halata sa paligid ang pagiging komportable nila sa isa't isa, na tila nakalimutan na ng dalawa na may ibang nakamasid. Mas okay to, Drake. Mas sariwang prutas dito. Parang magkaiba naman yung brand na nabili natin last month. Medyo matamis yung isa. Pero mukhang okay rin to. Ito kasi yun, tingnan mo. Ang kulay, laman at amoy. Parang bagong ani lang. Lumapit siya kay Drake, sabay iniabot ang mansanas at ngumiti. Bahagyang napatingin si Drake sa kanya at napangiti rin. Hindi niya man lang namalayang may mga nakatingin sa kanila. Mukhang tama ka. Mas fresh nga. Sige, kunin natin to. Habang naglalakad sila sa hallway, lumalapit si Aurelia sa kanya. Mahilig ka pala sa prutas? Hindi masyado. Pero kapag kasama kita, parang mas masarap tumingin. Ang corny mo, Drake. Corny? Ganito lang talaga ako sa'yo. Ang cute ng mag-asawa. Bulong ng isang matanda. Alam mo, kapag magkasama tayo, ang dami ng tao na tumitingin. Hindi ko nakikita yan. Nakikita ko lang prutas. Talaga? Parang hindi ka rin masyadong interesado sa akin. Hindi naman sa ganun. Interesado lang ako sa kung anong makukuha natin ng tama. Pero kita-kita kung iniingatan mo rin ako, Drake. Sinong nagbigay ng permiso na sabay tayong tumingin na prutas? Habang inaasar mo ako ng ganyan? Paano? Gusto kong matutunan mo rin kung paano pumili ng sariwa. Okay, ma'am. Pero para sa akin, kahit hindi sariwang prutas,
Okay na basta kasama ka. Biglang napatingin si Aurelia sa kanya at nakaramdam ng kakaibang init sa dibdib. Ang sweet mo talaga. Hindi ko kayang itago kapag kasama ka. Masaya rin silang pinagtinginan at pinuri ng ilang mga customer na kinikilig sa kanilang asaran at ginagawang dalawa. Natawa na sila dahil madalas nilang marinig na mukha raw silang mag-asawa kapag lumalabas silang dalawa para mamili. Sa paglipas ng mga araw, tila mas gumaan ang pakiramdam ni Aurelia kay Drake at hindi na niya napigilan ang nararamdaman para sa lalaki. Pero bumalik ang sakit sa kanyang dibdib nang may malaman siya. Pinagpupustahan lang siya. Akala mo naman talaga kagandahan. Akala niya mabait si Sir Drake at ang ibang Montevan. Pero ang totoo, pinagpupustahan lang siya. Asyumerang babae. Natatawang saad ng isang kasambahay. Kumirot ang dibdib ni Aurelia sa narinig. Lahat ng mga sinabit pahikitungo sa kanya ni Drake noon ay bumalik. At mas nasaktan siya ngayon. Paano nila nagawa sa akin to? Bakit ba sinasaktan nila ako ng ganito? Tumulong luha sa mga mata ni Aurelia at mabilis siyang lumabas para hanapin si Drake para makausap ito. Ayaw niyang magtagalang sakit ang nararamdaman dahil parang mamamatay siya sa sakit ng kanyang dibdib. Aurelia, anong kailangan? Hindi na natuloy ni Drake ang sinasabi nang makitang itsura ni Aurelia. What happened? Bakit ka umiiyak? Ano bang ginawa ko sa'yo para ganituhin mo ko? What? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko na ang ginawa mo. Ang ginawa niyo. Kaya ka mabait sa akin kasi pinagpustahan niyo ako. Ginamit mo lang ako. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Aurelia. Kaya naman nasaktan si Drake nang makitang umiiyak ang dalaga. What? Wala akong alam sa sinasabi mo. Tama na. Huwag ka nang magsinungaling pa. Believe me, wala talaga. Saan mo narinig ang bagay na yan? Naguluhan si Aurelia sa mga narinig mula sa binata. Hindi niya alam kung anong paniniwalaan. Hanggang sa pinatawag ni Drake ang lahat ng kasambahay at sinabing nangyari. Biglang lumabas si Elena, ang isa sa mga kasambahay at doon inamin niyang siya ang nagsabi nun. Gusto ko lang na umalis si Aurelia rito. Pabigat naman siya sa mansyon. Sigaw ng kasambahay. Nagulat ang lahat at umigting naman ang panga ni Drake sa galit. Maya-maya, dumating na rin ang 3 pang Montevan na galit din. Elena! Inis na sigaw ni Lina sa kasambahay. Nababaliw ka na ba? Bakit ka ganyan magsalita kay Ma'am Aurelia? Inis na saad ni Ella sa babae. Tama lang sa kanya yan! Feelingera! Sigaw pa ni Elena. Akmang susugod na sana si Levi nang pigilan siya ni Drake. Kuya! Ani Levi. She's a girl. Babaeng walang respeto sa kapwa babae. Inis na saad ni Alistair. Lumapit naman si Theron kay Aurelia at pinakalma ito. Galit na tiningnan ni Drake ang kasambahay. Matagal ka nang nagtatrabaho sa amin at hindi ko inakala na gagawin mong bagay na to. Siniraan mo si Aurelia at gumawa ka pa ng kwento para masira ang kung anong meron sa amin. Ganyan ka na ba kababa, Elena? Humikbi si Elena nang marinig ang sinabi ni Drake sa kanya. Ilang saglit pa ay may dumating na pulis para hulihin si Elena. Agad namang niyakap ni Drake si Aurelia na nabigla pa rin sa mga nangyari. Pinakalma ni Drake ang dalaga at hinagkan nito sa kanyang noo. Tapos na. Thank you. Matapos ang gulong yon ay naging maayos na ulit ang lahat para sa kanila. Sa sumunod na araw, magkasamang dumalaw si Drake at Aurelia sa puntod ni Don Ricardo. Ay pa, kasama ko po si Aurelia. Magkahawak ang kanilang kamay ng maupo at maglapag ng sariwang mga flowers sa puntod ng Don. Hi Tito, nandito po ulit ako. Maayos na po kami ng anak nyo. Katulad po ng sinabi nyo. Tanggap na po nila ako at mababait po ang mga anak nyo. Napalaki nyo sila ng maayos. Napangiti si Drake sa sinabi ng dalaga at humigpit ang hawak nito sa kamay nito. Pa, pagbalik namin dito, baka hingin ko na ang kamay ni Aurelia. Natigilan si Aurelia at agad na namula ang kanyang pisngi sa narinig. Drake? Dahan-dahang umiti si Drake sa dalaga at nagsalita. Hindi ko alam kung kailan ko naramdaman ang lahat ng to. Pero mahal na mahal kita. At lubos ako nagsisisi na nagawan kita ng masama. Nanusungitan kita noon.
Tumulo ang luha sa mata ni Aurelia at dahan-dahan yung pinunasan ni Drake. Mahal na mahal kita, Aurelia. Will you be my girlfriend? Nakakainis ka. Oo naman syempre. Mahal din kita, Drake. Niyakap ni Drake ang babae at hinalikan nito sa kanyang noo. Sa araw na yon ay masaya ang kanilang mga pusong dalawa. Mabilis din namang kumalat ang balitang yon at masaya ang magkakapatid ng Montevan para sa kanilang dalawa. Pagdating ng gabi, nagpasya si Drake na mag-dinner date sila ni Aurelia sa isang magandang rooftop restaurant malapit sa lungsod. Habang naglalakad silang magkasama patungo sa kotse, bahagyang nahihiya si Aurelia sa sobrang ganda ng mga ilaw at romantikong ambience. Ang ganda rito, Drake. Alam kong gusto mo ng simpleng bagay, pero gusto ko rin na maging special to para sa'yo. Napaka-sweet mo talaga. Pagdating sa rooftop, kitang-kitang city lights sa paligid. May maliit na candle sa bawat mesa at ang soft music sa background ay para bang ginawa lamang para sa kanilang dalawa. Umupo ka muna. Ako na mag-o-order. Hindi ko alam kung anong pipiliin. Ang dami kasing masarap. Huwag ka mag-alala. Pipiliin kong sa tingin ko bagay sa'yo. Umupo silang magkatabi. Magkahawak ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Salamat. Sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, Drake. Aurelia, wala pa akong nakitang babae na kasing bait at kasing matyaga mo. At hindi ko rin tinatago. Mas lalo ko nahuhulog sa'yo. Drake, ako rin. Mahal na mahal kita. Lalo pa ngayon. Matapos ang dinner, dahan-dahang hinawakan ni Drake ang mukha ni Aurelia at hinalikan siya sa labi. Isang matamis at mahinahong halik na puno ng pangako. Ang saya. Salamat, Drake. Salamat din sa'yo. Sa pagtitiwala at sa pagmamahal mo. Kinabukasan, nagpasya si Aurelia at Drake na dalawin ang puntod ng mga magulang ni Aurelia sa probinsya. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa biyahe at kahit tahimik, ramdam ng dalawang saya sa bawat sandali. Ang bilis ng panahon. Akala ko hindi ko na muling mararamdaman ang ganitong katahimikan at kapayapaan. Ngayon, nandito ako para sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-isa. Pagdating nila sa sementeryo, inabutan ni Aurelia si Drake ng isang basket ng bulaklak. Dahan-dahan nilang inilapag ang mga ito sa puntod ng kanyang ama at ina. Hi Mama, Papa. Nandito po ako ngayon kasama si Drake. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na masaya na ako. At may kasama na po akong tunay na magmamahal sa akin. Tulad ng gusto niyo nun. Aurelia, nandito lang ako para sa'yo. Napangiti si Aurelia at bahagyang napaluha sa mga sinabi ni Drake. Salamat, Drake. Lagi kang nandyan para sa akin. Hindi ko kayang makita kang malungkot. Salamat din sa pagtitiwala mo sa akin. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, nakatingin si Aurelia sa kanya at ngumiti ng buong puso. Alam mo, parang mas nararamdaman ko ngayon na may dahilan talaga ang lahat ng pinagdaanan ko para maabot ko ang ganitong kaligayahan. At wala nang hahadlang sa atin, Aurelia. Mula ngayon, ako nang bahala. Isang magandang hapon sa mansyon ng mga Montevan. Si Drake nagtatago sa gilid ng veranda. Hawak ang maliit na velvet box sa kanyang bulsa. Habang sabik ngunit kinakabahan. Ang sorpresa na ito ay matagal na niyang pinlano at may kasabot pa siya. Sina Levi, Alistair, Theron at maging ang mga kasambahay na lihim na nag-ayos ng bawat detalye. Hi ma'am, tulungan mo kami sa isang maliit na project dito sa hardin, okay? Nakakalokong saad ni Theron kay Aurelia. Theron? Anong kalokohan na naman to? Natatawa man ay tumulong na lang si Aurelia sa kanila. Unti-unting lumabas si Drake mula sa kanto ng veranda. Nakangiti at may hawak na bouquet ng mga rosas. Aurelia, sandali lang. Napalingon si Aurelia at bahagyang nagulat sa sobrang ganda ng tanawin. Ang hardin ay punong-puno ng mga bulaklak. May mga kandila at fairy lights na nakasabit sa paligid. Aurelia, may matagal na akong gustong iparating sa'yo. Alam kong dumaan na tayo sa maraming pagsubok, maraming tampuhan at galit. Pero sa lahat ng yun, natutunan kong ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Drake. Bahagyang yumuko si Drake at binuksan ang maliit na velvet box na naglalaman ng isang kumikislap na singsing. Aurelia, will you marry me?
Napatingin si Aurelia kay Drake. Hindi makapaniwala sa narinig. Sa likod nila, biglang lumabas sina Levi, Alistair, Theron at mga kasambahay. Sabay-sabay na sumigaw. Say yes, Ma'am Aurelia! Drake? Oo. Oo, syempre. Papakasalan kita. Napangiti si Drake at bahagyang namula sa labis na tuwa. Dahan-dahang iniangat si Aurelia at niyakap ng mahigpit. Hinalikan siya sa noo habang ang mga kasabwat ay nagpalakpakan sa saya. Tama ng pag-aasaran! Ang saya naman! Sigaw ni Ella. Ang cute nila! Parang fairy tale! Ani ni Lina. Congrats Kuya Drake! Finally! Saad ni Theron. Si Aurelia habang nakayakap kay Drake ay bahagyang napalingon sa paligid. Salamat sa inyo. Sa lahat ng nagplano nito. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. At salamat sa iyo Aurelia sa pagtanggap sa akin ng puso mo. Itong simula ng mas masaya nating buhay. Sa mga sumunod na mga araw sa loob ng mansyon ng mga Montevan, abala ang bawat isa sa paghahanda para sa nalalapit na kasal ni Drake at Aurelia. Halos lahat ay may papel na ginagampanan. Si Levi, Alistair at Theron ay abala sa pag-aayos ng mga detalye ng venue, habang ang mga kasambahay ay abala sa pag-aayos ng bulaklak, pagkain at dekorasyon. Si Aurelia naman ay abala sa pagpili ng kanyang gown at mga accessory. Drake, alin sa tingin mo ang bagay sa akin? Parehong bagay sa'yo, pero mas gusto kong simple, pero elegante. Tulad mo. Ang sweet mo talaga, kaasar? Hindi ko lang sinasabi. Gusto ko maramdaman mo na mahal kita sa bawat sandali ng preparation na to. Habang abala sila sa gown at detalye, si Theron ay lumapit sa kanila na may daladalang listahan. Kuya, Aurelia, siguro dapat i-finalist na natin ang seating arrangement para smooth ang flow sa reception. Ani ng lalaki. Sige, Theron. Gusto kong maayos ang lahat. Ayokong ma-stress sa araw na yun. Kaya nandito ako. Tayo bilang ikakasal. Gagawin nating smooth ang lahat. Kahit gaano kaabala, basta magkakasama tayo. Sa kusina, abala rin sina Levi at Alistair sa tasting ng cake. Alam mo, sigurado akong magiging masarap ang cake. Pero dapat may chocolate din para kay Kuya Drake. Ani Levi. At fruit flavor para kay Aurelia. Fair trade, diba? Saad ni Alistair. Samantala, ang mga kasambahay ay nag-aayos ng mga bulaklak sa hardin na magsisilbing backdrop para sa ceremony. Grabe, ang sayo ng preparation! Sigaw ni Ella. Oo nga! At si Ma'am Aurelia, ang cute mag-work habang si Sir Drake nakatingin lang sa kanya at nagiging best helper niya. Ani Lina. Mabilis na lumipas sa mga araw at dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang kanilang espesyal na araw. Ang araw ng kasal ni Aurelia at Drake. Sa bridal room, nakaupo si Aurelia habang tinutulungan ng mga kasambahay at ng kanyang best friend na ayusin ang kanyang gown at veil. Ang bilis ng araw, pero ang saya ko. Hindi ko akalaing darating din ang araw na to. Ma'am Aurelia, magiging perfect ang araw na to para sa'yo. At hindi mo po ito malilimutan. Ani Lina. Samantala, si Drake ay abala rin sa kanyang dressing room kasamang kanyang mga kapatid. Okay lang to, Levi. Malapit ng ceremony. Relax ka na lang, kuya. Ang importante, handa ka at excited sa bride mo. Saad ni Levi. Huwag ka masyado seryoso, kuya. Masiyang araw na to. Ani Theron. Tama. Hindi ka naman tatakbuhan ni Aurelia. Sabi ni Alistair sa kanyang kuya. Paglabas ni Aurelia sa hallway, kitang-kitang kagandahan niya sa puting gown. Parang huminto ang oras sa sandaling yon, tulad ng sa mga pelikula. Tahimik na naglakad si Aurelia patungo sa altar at naghihintay sa kanya si Drake na umiiyak na. Lalo na nang magsimula na silang magbasa ng kanilang wedding vows para sa isa't isa. Aurelia, mahal na mahal kita. Sa harap ng ating pamilya at mga kaibigan, pinapangako ko na aalagaan kita. Mamahalin at magiging katuwang mo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Drake, ako rin, mahal na mahal kita. Pinapangako ko na magiging tapat at susuportahan kita sa bawat hakbang. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng lahat ng halikan na ni Drake ang kanyang pinakamamahal na asawa.
Matapos ang emosyonal na seremonya, nagtungong lahat sa hardin ng mansyon ng mga Montevan kung saan ginanap ang engrandeng reception. Puno ng puting bulaklak, fairy lights at may hinang tugtog ng musika ang buong paligid. Pagpasok ni Drake at Aurelia bilang mag-asawa, sabay-sabay na nagpalakpakan ng lahat. Montevan couple! Sigaw ni Theron na agad ikinatawa ng mga bisita. Theron talaga? Hayaan mo na, masaya lang siya. Habang kumakain, isa-isang nagbigay ng mensaheng magkakapatid. Kuya Drake, hindi kita madalas purihin. Pero simula nang dumating si Aurelia sa buhay mo, mas naging mabuti kang tao. Salamat dahil pinili mo rin ang pagmamahal. Ani Levi. Aurelia, welcome officially sa pamilya. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala kay Kuya Drake kapag matigas pa rin ang ulo niya. Natatawang saad ni Alistair. Ate Aurelia, good luck po. Pero seryoso, salamat dahil pinasaya mong kuya namin. Nakangiting saad ni Theron. Napaluha si Aurelia at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Drake. Salamat sa pagtanggap sa akin bilang pamilya. Simula nun pa man, pamilya ka na. Dumating ang pinaka-inaabangang sandali, ang unang sayaw ng bagong kasal. Dahan-dahang tumugtog ang musika habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Naalala mo ba nung una tayong nag-away? Paano ko makakalimutan? Akala ko talaga galit ka na sa akin habang buhay. At eto tayo ngayon. Asawa na kita. Ikaw ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. I love you. I love you too. Sa di kalayuan, masayang nakatingin si Nalina at Ella sa mag-asawa. Parang kailan lang takot si Ma'am Aurelia kay Sir Drake? Ani Ella. Ngayon mag-asawa na sila. Naiiyak pang saad ni Lina. Matapos ang sayawan, hinawakan ni Drake ang mikropono para makapagpasalamat sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa amin. Si Aurelia ang dahilan kung bakit natutunan kong magpatawad, magmahal at maging mas mabuting tao. Sa harap niyo, pinapangako kong mamahalin ko siya habang buhay. Nagpalakpakan at naghiyawan ang lahat ng marinig yon sa lalaki. Ako rin, habang buhay. Hinagkan siya ni Drake at mahigpit siyang niyakap. Ilang linggo matapos ang kasal ni Drake at Aurelia, bumalik sa pagiging tahimik at masaya ang mansyon ng mga Montevan. Masimple na ang mga araw, magkasamang nag-aalmusal, sabay nag-aalaga ng hardin at madalas ay nagtatawanan sa kusina. Ngunit isang umaga, kapansin-pansing tahimik si Aurelia. Hawak niya ang tasa ng tsaa, ngunit hindi man lang niya ito iniinom. Ilang beses na rin siyang napasapo sa bibig at mabilis na tumakbo papuntang banyo. Mahal, okay ka lang ba? Okay lang, siguro napagod lang. Pero para kay Drake, hindi lang basta pagod yon. May ibang rason ang kanyang asawa. Kinagabihan, mag-isa si Aurelia sa kwarto. Hawak ang isang maliit na pregnancy test. Nanginginig ang kamay niya habang tinititigan ang resulta. 2 guhit. Napaupo siya sa gilid ng kama, sabay takip sa bibig. Drake, buntis ako. Kinabukasan, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Nasa hardin si Drake, nagdidilig ng halaman, ang paborito nilang gawing magkasama. Dahan-dahang lumapit si Aurelia, hawak ang maliit na kahon. Mahal, may sasabihin ako. Napalingon si Drake at agad napansin ang kaba sa mukha niya. Hey, anong nangyari? Tahimik na iniabot ni Aurelia ang kahon. Dahan-dahang binuksan ni Drake at nang makita niyang laman, tila huminto ang oras para sa kanya. Is this? Tumango si Aurelia at unti-unti nang namuong luha sa kanyang mga mata. Buntis ako. Saglit na natahimik si Drake. Hindi makapagsalita. Bigla niyang inilapag ang kahon at mahigpit na niyakap si Aurelia. Thank you. Thank you, Lord. Humawak siya sa magkabilang pisngi ni Aurelia. May luha na rin sa mga mata. Are you okay? May nararamdaman ka bang masama? Okay lang ako. Masaya ako, mahal. Natatakot lang ako ng konti. Huwag ka matakot. Hindi ka nag-iisa. Ako, tayo. Aalagaan ka namin. Marahan niyang inilapag ang kamay sa tiyan ni Aurelia para bang takot na takot gumalaw. Eto. Hello, anak ko. Napatawa si Aurelia sa pagitan ng kanyang mga luha. Parang ang aga mo namang maging protective.
Asawa kita. Anak ko yan. Habang buhay ko kayong poprotektahan. Hindi rin nagtagal ay mabilis na kumalat ang balita sa buong mansyon. What? Wait, magiging tito na ako? Ani Theron. Congrats sa inyo. Mukhang mas magiging masaya ang bahay na to. Saad ni Levi. Aurelia, mag-ingat ka palagi. Huwag kang magpapagod. Paalala ni Alistair. Akala ko kumpleto na ako nung pinakasalan kita. Pero mas kumpleto pa pala ngayon. Mahal kita. Mahal ka namin. I love you more. Kayong dalawa ng baby natin. Mula nang malaman ni Drake ang pagbubuntis ni Aurelia, tila nag-ibang mundo nito. Kung dati tahimik at kalmadong lalaki, ngayon ay OA na ito sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Isang madaling araw, biglang nagising si Drake dahil sa marahang pag-ugas sa kanya ni Aurelia. Mahal, may masakit ba sa'yo? Mahal. Anong kailangan mo? Tatawag na ba ako ng doktor? Masakit ba ang tiyan mo? Hindi. Gusto ko ng manggang hilaw na may bagoong tapos ice cream. Natigilan si Drake sa narinig sa kanyang asawa. Ngayon? Dahan-dahang tumango si Aurelia sa kanyang asawa. Please? Mabilis na nag-ayos si Drake at wala pang 5 minuto, suot na niya ang jacket niya. Wait here. Huwag kang gagalaw. Huwag kang babangon. Huwag kang... Drake, mangga lang yan. Buntis ka. At mabilis na siyang lumabas ng mansyon kahit 2:00 pa ng umaga. Pagbalik niya, hingal na hingal siya pero may dalang isang eco bag. May manggang hilaw, 2 klase ng bagoong, vanilla ice cream, tsokolate, fries at kung ano-ano pa. Drake, bakit ang dami? Hindi ko alam kung alin ang gusto mo. Kaya binili ko na lahat. Umupo siya sa tabi ng kama at maingat na inihain ang gusto ng asawa. Masarap? Masarap ba akong makita o masarap yung pagkain? Pareho. Napangiti si Drake at dahan-dahang hinaplosan siya nito. Sorry kung nagiging makulit ako. Gusto ko lang na maging okay kayong dalawa. Salamat, mahal. Kinabukasan, mas lalo pang lumala ang pagiging overprotective ni Drake sa kanyang buntis na asawa. Sa dining table, kukunin ko lang yung tubig. Wag, ako na. Kukuha lang ako ng una. Ako na. Maglalakad na ako sa hardin. Samahan kita. Napabuntong hininga si Aurelia sa mga eksenang yon. Drake, hindi ako babasagin. Pero may dinadala ka. Isang hapon, nadatnan ni Drake si Aurelia sa kusina. Nagluluto ng pansit kanton na may gatas at itlog. Mahal, bakit ka nagluluto? Mainit yan. Craving ko to. Mabilis na kinuha ni Drake ang sangdok mula kay Aurelia. Sige na, ako na. Sasabihin mo lang kung anong lasa. Lagyan mo ng konting asukal. Sigurado ka? Tumango si Aurelia kay Drake. Pagkatikim ni Drake, napangiwi ito sa lasa. Bakit parang sinaktan ako ng pagkain? Masarap yan, promise. Kinagabihan, magkatabi silang nakahiga. Nakapatong ang ulo ni Aurelia sa balikat ni Drake. Sorry kung mahirap akong intindihin lately. Hinalikan siya ni Drake sa noo niya. Hindi ka mahirap intindihin. Blessing ka para sa akin. Dahan-dahan niyang hinaplosan siya nito. Anak, huwag mong pahirapan si mommy, ha? Bakit parang ikaw pa yung mas affected? Kasi mahal na mahal ko kayo. Ang love story ni na Aurelia at Drake ay nagpapakita na huwag agad humusga ng hindi alam ang buong katotohanan. Dahil ang maling akala ay nakakasakit. Ipinapaalala rin nito na ang tunay na pagmamahal ay marunong magsisi, magbago't bumawi. Sa huli, pinatutunayan ng kwento na ang kabutihan, pagtitiis at tiwala ay nagbubunga ng tunay na pag-ibig at masayang pamilya.